ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman. Sa alas 3 ng hapon. Tuloy ang pagbabago ng panahon at mas maganda kung nakasabay ka. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Programang magbibigay ng mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Asenso, tuwing Sabado alas 3 ng hapon. Mga eksperto ang makakasama mo sa DZRH Radio, DZRH TV at live din sa Facebook, YouTube at DZRH News website. Parang training na walang training fees. Kaya maging updated para tuloy ang Agri-Asenso. Magandang hapon po. Sabado na naman. Kumusta kayo? Agri-Asenso na muli po tayo. Tayo nang matuto at ma-inspired sa mga kwento ng ating mga magsasaka at mga negosyanteng may kaugnayan sa agrikultura. Ako po si Henry Uri at syempre kasama ko si Ma'am Nyet Arceo, ang Assistant Director ng DA Agricultural Training Institute to ATI. Ma'am Nyet, magandang hapon! Magandang hapon ka, Henry. Magandang hapon po sa ating lahat. Nako. Agri-Asenso na po. Yes, ma'am. Diyan ba sa inyo napakainit din? Sobra. Ay, sobra ka, Henry. Oo. Grabe. Talaga naman. Sana naman sumingit ang napakalakas na ulan, ano? Pero parang imposible, ano? Oo, walang walang pahiwatig. Anyway, so ngayong hapon magiging mainit din ang ating pagtalakay dahil sa pagtatapos po ng Filipino Food Month. Patuloy nating pagyayamanin ng pagkain Pilipino hindi lamang bilang yaman ng panlasa, kundi bilang salamin ng ating kultura, kasaysayan at agrikultura. Ma'am, ano bang paborito mong putahe? Ano ba nga ba? Sinigang. Yun. Bigla akong nag-isip. Sinigang. Yun. Talaga. O di kaya,
tolang isda. Alam niyo yun, Ay, Henry? pareho Yung tayo. Sa Bisaya kasi yung tolang Oo, isda. Yun. nako. Yung may kamatis lang. Ay, pag nagtinola ako may carrots, papatikimin kita mas masarap. Ah? Oo. Oo, 'di ba pag Sa isda? Sa isda? Ay, sabihin ko sa'yo, 'di ba pag nagtitinola ka ng manok, karaniwan papaya. Sayote, sayote, 'di ba? May nadiskubre akong mas masarap. Oo, lagyan mo ng carrots. Ay, nako. Talaga? Ay, napakasarap. Sige. Oo. Masubukan. Igisa mo yung igisa mo muna yung carrots kasama ng sayote sa sibawang at sibuyas at luya. Pagkatapos saka mo lagyan ng sabaw. Pero dapat yung isda mo medyo na prito mo na ng bahagya. Alam mo 'yon, yung may prito. Hindi naman totally prito, parang kung sa karne lang, parang pinapula mo lang, parang ganon. Tapos saka mo ilalagay. Nako, sarap. Oo. Sige, subukan natin ka, Henry. Tama, mamamalengke tayo. Pero alam mo, ang sikreto ng masarap na tinola nasa luya. Nasa luya. Kailangan maraming luya. Oo. Yung paanghang mo, wag mo na lagyan ng sili. Yung kick ng tinola, kailangan makuha mo sa luya, yung kick ng anghang. Sa luya. Sa luya. At natutunan ko ka, Henry, kasi galing akong Pangasinan kahapon. Iba pala yung luyang dilaw sa luya at turmeric. Magkakaiba pala yon. Hindi, kasi ang luyang dilaw, sa amin, pag tinawag na luyang dilaw, turmeric yun eh. Yun na yun. Yun Kasi yun. may pinakita sa amin luyang dilaw, pero hindi daw siya turmeric. Baka ibang variety na ng luya yon. Talaga namang may luya na medyo puti pa, medyo may luyang, yung luyang magulang na matanda na, naninilaw-nilaw na, yun na masarap. Oo. Anyway, ginugutom tayo ng ating talakayan. Kasi nga, Filipino food ba? yes, Henry? oo. At bawat putahe ay patunay ng pagkakaisa ng katatagan ng bawat Pilipino sa harap ng hamon, di ba? At ito, Yes. ma'am, ay nagpapalakas siya. Kakayahan ka, Henry, syempre, ng bawat mamamayan, kahit sa probinsya man yan o sa lungsod, kaya kailangan mag-produce din tayo ka, Henry, ng sariling pagkain. Para sa food security at nang hindi puro tayo import, ano, ma'am? Oo. Yes. So, mamaya po, sa pagkakataong ito, makakapanayam natin ang Director for Program ng SEED Philippines. Ano ba yung SEED, ma'am? SEED Philippines ka, Henry, yan ang isang learning site ng ATI. Dito po sa Metro Manila, makikita natin mamaya ka, Henry, yung proyekto nila na yung rooftops. Yung nagtatanim sila ng sa rooftops, mga gulay-gulay. Parang yung na-feature natin nung kamakailan sa isang ospital, sa rooftop ng isang ospital, di ba? Meron tayong na-feature niyan. Apo. Ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng urban agriculture at training sa ligtas, sapat at sustainable na food supply. Pero bago po yan, last Saturday, ito yung magandang natalakay namin ni Ma'am Nyet, yung pagninegosyo po ng mulberry wine. Ano ho yung Mulberry wine. Oo. From garden to glass. At nakasama natin si Kim Carlo Ayo, may-ari ng Ayos Primey Winery at farm manager ng Ayos Farm sa Atimonan, Quezon, na yung alak niya ay talaga namang globally competitive, ika nga. Nagsimula yung kanilang farm journey 2018 dahil yung tatay niya, farmer din, na-influensyahan siya. Tapos ilang hektarya daw, ma'am, yung kanilang farm? Meron silang halos 5 hektarya, ka, Henry. Pero of course, may kasama itong palayan, high value crops, mga gulay. At kabilang na dito ang mulberry, kalamansi at ibang gulay. At iba't ibang gulay na kanilang pinapalaki. Ayun. So maraming variety dun sa ng tanim. Ay kasi naisipan pala niya hong mag-wine kasi nga nag-excess yung sumobra kasi yung harvest nila ng mulberry nung pandemya. At sa tulong po ng Department of Agriculture, nagkaroon siya ng puhunan upang simula ng production. Ma'am, yung pag-aalaga ng mulberry, di ba? Sabi naman niya madali lang.
Yes, Ka Henry, tumutubo ito, pwedeng paramihin sa pamamagitan ng cuttings mula sa mga sanga. Maaari itong itanim kahit sa maliit na espasyo, ngunit hamon pa rin syempre, Ka Henry, yung pabago-bagong panahon. Ayun. So ngayon, Ka Henry, meron na silang higit 1,000. Imagine, 1,000 puno ng mulberry na nanggaling lang din sa cuttings. At dito nanggagaling yung kanyang mga berries para sa kanyang wine processing. Oo. At yung proseso ho ng winemaking, dumadaan daw ho yung wine sa proseso ng sorting, mashing, fermentation at aging. Inaabot pala ng ilang buwan hanggang isang taon bago ma-achieve, ma'am, yung tamang kalidad ng produkto. Ang sarap mo. Ilan yung binabanggit niyang alcohol content, ma'am? Medyo mataas, Ka Henry, pero pwede na, no? Pwede na pampatulog. 11.45% ang kanyang alcohol content. At ito, Ka Henry, ay ibinebenta sa mga pasalubong centers, mga online platforms, at may plano rin siyempre silang palawakin ang kanilang merkado. Ayun. Alam nyo, yung mga bibisita doon sa kanilang farm, bukas po sila para makita ninyo at magkaroon kayo ng idea. Pero ma'am, 1,000 lang pwede nang mag-start dahil mayroon namang nabibili raw ng mga basic fermentation kits, ano? Kaya doon sa mga wala pong negosyo, may mga makanting lote, hindi naman kailangan ng malakihan. Subukan ninyo yung mulberry. Marami niyan sa mga tabing daan eh. Yan ho yung parang maliliit na bunga na kumpul-kumpul, ano po, na ang ganda ng kulay, minsan blue, minsan pulang-pula. Sa paghinog medyo maitim-itim na, pero napakasarap, napakatamis. Ayan. Kita ninyo. Sige. So matuto kayong magnegosyo, pumunta kayo doon sa farm kung medyo malapit-lapit kayo, mapapadaan kayo dyan sa Ayos Winery dyan po sa Atimonan sa Quezon. Samantala, balitaan mo. Yes, balitaan muna tayo ni Ma'am Nyet na mga kaganapan sa DA at ATI. Mga balitang kailangan mong malaman sa Agri Balita. Eto na, Ma'am Nyet, go ahead. Maraming salamat, Ka Henry. Narito ang ilang kaganapan at anunsyo mula sa Department of Agriculture at sa aming ahensya sa Agricultural Training Institute. Upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain, pinalakas ng Department of Agriculture ang Food Lane Program sa gitna ng crisis sa enerhiya. Sa ilalim nito, may libreng toll fee para sa mga akreditadong agri-trucks upang mapabilis ang transportasyon ng mga produktong agrikultura at mabawasan ang gastos sa logistics. Layunin nitong maiwasan ang pagkaantala ng supply at mapanatiling abot kaya ang presyo ng pagkain sa merkado. Samantala, binabati po natin ang mga bagong Young Farmers Challenge Season 5 National Awardees na pinarangalan nitong April 23 ng Department of Agriculture. Kinilala ang kabuang 23 kabataang agripreneurs mula sa startup, upscale at intercollegiate categories na nagpakita ng husay, inobasyon at malaking ambag sa kanilang komunidad. Patunay ito na patuloy na lumalakas ang papel ng kabataan sa pagpapalago ng sektor ng agrikultura. Abangan din ang pagbubukas ng YFC Season 6 pre-registration ngayong May para sa mga nais magsimula ng kanilang agribusiness. Para sa iba pang updates at anunsyo mula sa kagawaran ng pagsasaka, i-follow ang kanilang Facebook page sa @DA Central Philippines at bisitahin ang kanilang official website sa www.da.gov.ph. At para naman po sa amin sa Agricultural Training Institute, para sa mga nais mapalawak ang kaalaman sa rice production, bukas na ang aplikasyon para sa Training on Integrated Nutrient Management in Rice Production ng ATI sa Region 9.
Ito po ay gaganapin mula May 4 hanggang 8 sa Pilgrims Hotel sa Pagadian City. Bukas ito sa mga agricultural extension workers na nais ma-enhance ang kanilang kaalaman sa tamang pamamahala ng nutrisyon sa palay. Para sa mga interesado, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page para sa kabuuang detalye. Samantala, mga ka-agri, bisitahin hanggang bukas, April 26, ang ATI booth sa Ang Sarap Philippine Food Festival 2026 sa Ayala Mall sa Manila Bay Activity Center. Bukod sa libreng mga info materials, maaari nyo ring matikman ang lutong Pinoy mula sa iba't ibang rehiyon at mga produktong hatid ng ating mga magsasaka at agripreneurs. Kita-kits po tayo niyan sa Ayala Malls, Manila Bay Activity Center. Abangan ang iba pang mga announcements mula sa ATI. I-follow kami sa Facebook, sa X, sa Instagram at TikTok at ATI Interactive. At bisitahin kami sa aming website sa www.ati.da.gov.ph. Yan lang ka, Henry. Maraming salamat. Thank you, Ma'am Nya. 3:13 ng hapon. Babalik po tayo kasama na mamaya ang ating guest dito sa Agri Ascenso. Ito ang Agri Ascenso. Agri Ascenso. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Now we are unboxing MX3 coffee. Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Pumanap. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan Agri-Asenso. Agri-Asenso. Okay, Technotip number 1 muna tayo. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Tutukan ang Techno Tip.
Ang School for Entrepreneurial and Experiential Development o SEED Philippines sa Mandaluyong City ay isa sa mga ATI-accredited learning sites for agriculture. Sa pamamagitan ng hands-on training, mas nagiging matatag ang kakayahan sa negosyo at mas makabago ang kaalaman sa agrikultura. Kaalaman at kasanayan, tagumpay sa kabuhayan. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri-Asenso. Okay, eto na tayo. Yung pala yun. School for Entrepreneurial and Experiential Development o SEED. Yan. Ma'am, sino bang ating panauhin? Pakilala niyo po. Yes, Ka Henry. Kakasama natin ngayong hapon, walang iba kundi ang Director for Programs ng School for Experiential and Entrepreneurial Development o SEED Philippines. Sila po ang ating kauna-unahang accredited, certified urban agriculture farm dito sa Mandaluyong City at sila din po ay accredited ng TESDA sa Organic Agriculture Production, NC2, and Agro-Entrepreneurship, NC2. Kasama natin ngayong hapon, Ka Henry, walang iba kundi si Ma'am Norhaya Vasquez de Macaling. Magandang hapon, Ma'am Norhaya, Director Norhaya. Welcome po sa Agri-Asenso. Yes po. Good afternoon. Audio check po. Okay po ba yung Okay audio po, ma'am. Okay naman. Good afternoon. Ayan. Okay. Oo. Salamat po sa pag-imbita po. Ang ganda naman ng pangalan. Can we call you Ma'am Haya? Oo. Sure. Yes. Si Ma'am Haya Sure ng po. SEED. Oo. Ma'am, ito bang pakikwentuhan nyo nga muna kami ng ano po ba itong SEED Philippines at paano po ito, tama ba ito, ma'am? Ito ay matagal na ba ito? Yes po. Well, ang School for Experiential and Entrepreneurial Development or kung iiklian natin, we call it SEED Philippines. So ito ay na-establish in partnership with Gawad Kalinga and TESDA noong 2014. Then from 2014, we replicated our operation and now we currently have 6 campuses covering 6 regions. And isa sa mga campus na nag-cater nung urban farming namin is yung campus namin sa Mandaluyong City na located sa Haig Street. So, yan po. So, ang SEED Philippines ay ito po ang kumakatawan ng Gawad Kalinga in terms of social education platform. So, kami po yung nagmamanage doon sa education part ng Gawad Kalinga. So, tinutulungan po namin yung mga kabataan na mahirap na magkaroon ng edukasyon or opportunity na magkaroon ng education para pagka-graduate nila, may opportunity sila na either mag-go for employment or enterprise na related to SEED. So, yan po. Pero nung pandemic kasi, kaya na ano din yung urban farming namin kasi we started it during pandemic time when we realized na ang kalagahan ng pagpuproduce ng pagkain natin, especially in the urban setting. Kasi during pandemic, marami sa ating mga kababayan na nakatira sa syudad na hirap ang makapag-access ng pagkain. So, ngayon po, kagaya nga ng nasabi ni Ma'am, isa po kami sa accredited ng ATI, First Urban Farm sa Mandaluyong. Teka ma'am, kasi Mandaluyong, pero yung pinakikita sa video parang bigla akong nagulat. Mayroon palang bukirin sa Mandaluyong, ano? Parang bukid, ma'am, niya, no? Parang biglang nagkaroon ng bukid sa gitna. Ma'am, gaano kalawak yan? Parang ang lawak din naman, malaki. Ma'am Haya? 150 square meters po yung lawak ng bukid namin sa Mandaluyong City. Yan po. Galing, ma'am niya to. Oo. Okay, ma'am, go ahead. Yes, ma'am. Ito pong SEED ay isang school, tama po ba? Yes, ma'am. Isa po siyang TESDA school. Okay. Ma'am, ilan na po ang napag-graduate nyo dito at yung mga alumni po ninyo, saan-saan po sila, kumbaga kasi dalawa ang sabi nyo, either employment or sa agribusiness, yung gano'n?
So, since nung nag-start po yung operation namin nung 2014 hanggang ngayon, nagkaroon na po kami ng 904 graduates, 3-month program namin who took up the organic agriculture production at saka yung agro-entrepreneurship in situ. So, doon sa tanong mo, ma'am, na kung saan na sila, 89% po actually nung graduates namin are productively engaged, meaning meron sa kanila employed, either local or international. Meron na po kaming mga graduates na nagtatrabaho na ngayon abroad. We have graduate in Czech Republic, New Zealand, Japan. So, dahil po yun sa kursong organic agriculture. So, nung nakakuha sila ng in situ certificate, yun po yung ginamit nilang certificate para makapag-apply abroad. But apart from the international, we also have graduates from the local, working in the local. So, yung mga nakikita nyo pong community food farm na meron po kami sa iba't ibang lugar, yan po ay dahil po yan sa mga graduate namin. So, tinutulungan nila yung mga community na mag-establish ng kanilang mga bukirin sa kanilang mga bahay. So, we call them community food farm organizers. So, isa po yan sa mga employment opportunity na binibigay po namin sa ibang graduate namin. Pero we also have partners po kasi who are looking for farm workers or supervisors. So, yun po, isa din po sa mga opportunity na meron yung mga graduate namin. So, pero, as mentioned, 89% po yung nag-engage into employment and enterprise kasi meron kaming mga graduate po na meron pong mga enterprise. Yung iba sa kanila ay sumali po actually sa Young Farmers Challenge. So, mga nanalo po sila sa provincial level at saka regional level. So, meron din po kaming graduate na nag-go for education track. So, nung na-engage sila sa 3-month, parang na-engganyo sila na kumuha ng kursong agriculture. At last year nga po, meron po kaming 4 na graduate na nakapasa po sila sa licensure exam for agriculture. Ma'am, Henry. Yeah, go ahead, ma'am. Yes, may idudugsong lang ako. Ito po bang mga kabataan na nag-undergo ng education sa inyo? Ano po ito? Out of school youth, high school graduates bago po sila makapag-NC2 or yung sa vocational course ng organic agriculture or entrepreneurship? Well, ang requirements po namin, ma'am, ay at least high school graduate. So, kung pwede din yung mga ALS graduate equivalent to high school graduate. Kasi yung curriculum po namin, ma'am, we call it TESDA++, kasi hindi lang po kami nakafocus sa curriculum ng TESDA. Nag-integrate po kami ng other subject like accounting, basic communication, para talaga ma-prepare yung namin, yung mga kabataan or yung mga estudyante namin na mag-engage into enterprise or maging empleyado sa mga malalaking company. So, it's like, inano namin yung parang yung agribusiness na course, parang sinorte namin, parang crash course siya. So, hindi lang siya nakafocus on the technical, but really integrating some subjects on entrepreneurship and communication. Parang na-integrate nyo na yung accounting, marketing at saka operations and of course, yung basic farming, kinumbay ninyo. But ma'am, sa Metro Manila, sa Mandaluyong lang ba meron kayo? Yung headquarter po namin, nakalocate po siya sa Mandaluyong. Pero kagaya nga po ng nasabi ko kanina, meron po kami mga community na tinutulungan po na magtayo din ng kanilang farm. So, meron kami sa Tondo, meron kami sa Quezon City. Pero yung inyong school sa Mandaluyong? Yes po, sa Mandaluyong. Yung, di ba yung ma'am? Yung Smoky Mountain, ma'am, niya, di ba yun ay... Hindi ba ideal yun na galagyan ng ganyan? Dito. Meron na ba kayo niyan? Quezon City. Yung Smoky Mountain sa Manila. Tondo. Ma'am Haya. Yes po. Actually po, meron kaming community doon na nag-i-establish din nilang maliit na community food farm. Nabuo po yung community food farm na yun para magkaroon po, makatulong doon sa feeding program po na pinapakain nila ng mga bata. Sa small farm, like 100 square meter. Pero yes, doon po,
possible po tong farm na to kung i-replicate po natin doon yan sa Smoky Mountain. Kasi wala naman pong imposible. Basta may tiyaga lang. Yeah, nakakatuwa ka, Henry, kasi parang maliliit yung spaces, around 100, 150, no? Pero nagiging productive siya, nagiging source siya for feeding, nagiging source siya for food, no? For yung mga gulay-gulay ng ating mga... Kumbaga, binibenta nyo ba ito, ma'am? Or talagang for the beneficiaries lang ng seed ng seed? Binibenta po namin to, ma'am, for sustainability purposes. So, gusto kasi din namin na kapag nagturo kami, maipakita namin sa mga trainees namin na may kita talaga sa agriculture, na hindi lang tayo basta nagtatanim. So, kaya doon sa urban farm namin sa Mandaluyong, what we do is we showcase high-value crops like lettuce, bok choy, para sa maliit na garden, may malaking kita kang makukuha apart from the services that you provide to the client. Ma'am Berry, very challenging yan sapagkat with all due respect, ma'am, sa community, buti hindi na pupusuan yan ng mga gustong maggulay pero ayaw magtanim. Hindi ba? May bantay ba kayo? May bantay? Ano po siya, well, yung farm po kasi namin located siya sa rooftop, so hindi siya madaling ma-access sa mga kapitbahay. Ito nakikita namin. Ano ba yung nakikita namin sa video? Saan yan? Sa rooftop ba yan? Yan po yung mga community food farm na ang nagmamanage po niyan is sa mga community po. Yan na po yung mga community food farm na ang may-ari po niyan is mga komunidad na tinutulungan po namin. Saan yan? Yung mga video na yan? Outside Metro Manila na yan? Outside Metro Manila. Ayun. Ang meron kami sa Metro Manila is sa Tondo. Akala ko Tondo man kasi at Quezon City. akala ko yan yung sa Mandaluyong, kaya sabi ko may area bang ganyan sa Mandaluyong. Opo. Pero ma'am Nyet, ang ganda nitong program na ito. Pero yung inyong programang yan, mostly mga kabataan ng inyong target. Paano yun na-motivate, di ba? Di ba medyo... Yeah. Oo, ang hirap lalo ngayon na mahirap ang buhay. Ito ka, Henry, sa Mandaluyong. Di ba, ma'am? Yan. Ito yan po. Yung sa Mandaluyong po yan. Yun. O kasi ngayon, ma'am, ang mga kabataan forced to get into the job kasi mahirap ang buhay, kailangan magtrabaho. Mainit. Mainit. Ma'am, paano ninyo ini-encourage? Totoo po yun na isa yan actually sa mga challenge po namin, yung pag-engage sa mga kabataan na pumunta sa agriculture na path. Kasi bakit nahihirapan kaming mag-engage? Especially the youth in the city area. Kasi para sa kanila, kapag nag-agrikultura ka, mahirap ka. At madalas din nila kasi ang nakita sa mga magulang nila. Kaya nga yung iba sa kanila pumupunta na sa Manila para makikipagsapalaran instead na magstay sa mga rural areas sa probinsya nila. Kasi nakita nila sa mga magulang nila na kapag nagsaka ka, mahirap. Pero what we actually did is we show some proof of concept na yung agrikultura, kung bigyan mo lang ng tamang teknolohiya at strategiya, kikita ka talaga. Kaya kagaya po ng nasabi ko kanina, yung demo farm po namin, hindi lang namin siya sino-showcase na nagtatanim-tanim lang. Pinapakita din namin sa kanila na kumikita talaga siya. Kasi lalo na yung Gen Z ngayon, yung Gen Z kasi yung mga bagong generation ngayon, very strong masyado sa kanila yung hook about sustainability. At hindi namin hindi namin pinapakita sa kanila or hindi namin sinasabi sa kanila na mahalaga to. Bagkos ini-encourage namin sila through technology, ini-inspire namin sila at minomotivate namin sa kanila na kapag nag-engage ka sa agriculture, there's a lot of things na pwede mong gawin basta
marunong ka lang mag-innovate at saka may pera dyan. Tsaka yun, mga success stories ng mga kabataan, kapwa kabataan nila, pinapakita din namin sa kanila yan para sila makarelate din. Kapag nakarelate kasi yan sila, yan si yung kaibigan ko na kakabata ko lang, naging successful sa Agri. So, maaaring susunod yan sa yapak nila. So, yun po. For me, it's a proof of concept. Oo. Kasi ma'am pag talagang ang farm mo ay single cropping lang, medyo talagang mahirap yung sustainability ng income. Kasi ang tagal, halimbawa nyog, mais, tubo, palay, matagal yun. Pero kung multi-cropping yan, marami kayong, kagaya niya, no? Diba? May high value, may iba-ibang mga organic, tapos kahit buwan-buwan siguro may kita yan pag ganyan, tama ba? Ma'am Haya? Yes po. Oo. Yes po. Actually po, weekly po may kita po Ay, siya. ayun, Isa na doon. Oo. Maliban po doon sa kita ng yung mga crops, kasi mga high value crops like lettuce, kapag nagtanim ka ng lettuce, you can actually sell that one at 250 pesos per kilo. At maliban dyan, apart from the crops, yun na po yung multi-cropping. Iba-iba yung mga gulay na tinatanim natin, kangkong, lettuce, bok choy. Pero kung, like kagaya po namin, isa kaming ATI accredited, kumikita din po kami sa training center namin. Like, at a cost, kapag nagbibigay kami ng training sa mga ibang kliyente, we cost it at around 1,500 in a day. So, kung may 10 in a day, that's 15,000 already. So, kung may pakita natin yan sa mga kabataan, lalo na sila, mga influencer yan sila. So, may ano talaga, may opportunity sa Agri. All right. Okay, so yan ang maganda dyan sa urban farming, parang, ma'am niya, tama ba? Sa ngayon, wala nang po pwedeng mga tuwiran na, hindi, wala kaming space, nasa ano kami, nasa condo kami, nasa subdivision kami, nasa Manila kami, di naman kami makakabuhay niyan. Saan ba kami kukuha ng lupa? Wala kaming pagtataniman, di ba? Ma'am, papaano ninyo, Ma'am Haya, sinasagot yung mga ganyang mga dahilan? Yan ba'y dahilan ng katamaran o kawalang tiyaga o talagang may paraan May paraan ba, ma'am, talaga na maging hardinero ka at hardinera at hasyendera ka kahit ikaw ay nasa syudad? Yan ang sasagutin ni Ma'am Haya. After the break, 39 minutes after 3 ng hapon. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Uy, nakaka-joyful! Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa music, match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tip number 2. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Tutukan ang Techno Tip. Alam nyo ba na ang urban farming ay may mahalagang ambag sa food security ng Pilipinas? Sa mga bakanteng lote, rooftop o kahit maliliit na espasyo, pwedeng magtanim ng gulay at prutas na dagdag sa pagkain ng pamilya. Bukod sa sariwang ani, nakatutulong din ito sa pagbawas ng gastusin at sa pagkakaroon ng mas masustansyang pagkain sa lungsod. Kaya naman, ating itanim, gulay na ating kakainin, farming sa syudad, seguridad ay tiyak na agad. Mga bagay na dapat alam mo, hatid ng Agri Ascenso. Okay, kasama pa rin natin si Ma'am Norhaya Vasquez de Macaling ng SEED. Ma'am Haya, apo, bago ninyo siguro sagutin yung aking question namin kanina, ma'am, paano ba? Paano mag-aral sa SEED, Ma'am Nyet? Ano? Paano ba? Yes. Paano ba tayo? Paano ho ba yung mga nakikinig sa atin ngayon, lalo dito sa Metro Manila? Saan pupunta? Paano ang proseso? At may bayad ba? Yung pa, may bayad ba yan? Sa 3-month program po namin, naghahanap po kami ng mga scholar. Actually, we currently looking for scholars in Bacolod, sa campus namin sa Bacolod. So, ang requirements po doon, basta pumasa lang po kayo sa requirements at willing kayong tapusin yung programa, wala pong bayad yon. So, yung requirements po is, na-mention po kanina, at least high school graduate or ALS graduate na equivalent to high school. Pwede din pong mag-apply yung mga nakapagtapusan ng kolehiyo na gusto ding mag-aral ng organic agriculture at saka agro-entrepreneurship. So willing din po silang magstay sa campus namin kasi ang isa sa mga bagay po na meron kami sa curriculum namin is hindi po namin pinapauwi yung mga scholar po namin. Ini-incubate po namin sila sa campus namin para hindi lang po kasi yung technical yung hinuhubog namin sa kanila, pati din po yung character nila. Para kapag nangarap sila, hindi lang para sarili yung pangarap nila, isasama po nila yung ibang tao sa pangarap nila. So, yun po yung character development. So, yun po. At least, wala kang kakayahan mag-aral. So, ang priority po talaga namin is yung mga kabataan na nasa marginalized communities. Very good. Oh. So, paano po mag-apply? Pwede po kayong mag-message po sa aming Facebook page, mag-chat lang, or
pwede din po nila ako i-message po personally via Facebook din. Alright. Monyet? Yeah, Henry, tanong lang din, kasi si Seed Philippines, meron dito sa Mandaluyong, meron sa Bacolod, saan pa yung mga areas ninyo? Meron po kami sa Cavite, sa may Hugo Perez, meron kami yung sa Bacolod City po, yun po yung sa Sumag. Meron din po kami sa Bicol, sa Camarines Norte, meron kami sa Davao, at meron din po kami sa Leyte po. Ma'am, So lahat ng school, Henry, huling tanong. Para sa akin, yung mga schools po ninyo na ito ay lahat nag-o-offer ng the same scholarship na ino-offer po ng sabi ninyo sa Bacolod. At tuwing kailan siya nag-open? Kapag may kapag may mga scholarship slot kami, so kapag may mga donors na nag-donate na gusto magpaaral ng mga kabataan, so usually in a year meron po kaming naghahanap po kami ng 40 students per campus. So maliban po doon sa 3-month program, we also have some short courses po. Ito naman po ay ginagawa namin in partnership with different institution na partner namin na gusto ding magbigay tulong sa mga kabataan na i-capacitate yung mga kabataan, lalo na yung mga mahihirap. So, apart from the 3-month program, we also have a 1-month program which is being supported by TESDA from the different provinces. We also have other short courses, yung 1-day training, 1-week training. So, depende po. Ma'am, ay yung binabanggit ninyo, Ma'am Haya, kanina na nagagamit yung mga certification sa pag-abroad, I think yun ang very interesting yung ating mga kababayan na paano sila magkakaroon ng certification, gaano sila mag-aaral to get that certificate, that ilang buwan ba nilang bubunuin yan? Yan sa yung NC2 certificate po na galing sa TESDA. So, ang duration po ng training na kailangan nilang tapusin is yung 3-month program po. So, doon sa 3 buwan po, hinuhubog namin yung mga kabataan, binibigyan namin sila ng technical knowledge and skills on organic agriculture at saka agro-entrepreneurship in situ bago namin sila isalang sa tinatawag po nating TESDA assessment. So, yung TESDA po, ina-assess po nila yung yung capacity nila na kaya ba talaga nila itong mga competency na to. So, once nakapasa po sila doon, mabibigyan po sila ng NC2 certificate, yung national certificate po, level 2. So yun po yung ginamit ng mga graduate po namin na mag-apply abroad. So, kayo ang school, ang TESDA, ang assessment institution, tapos pag nabigyan ng NC1, NC2, yun na, pwede na yung ticket para maghanap ng trabaho abroad. Oo. Yes po. Actually, hindi po si TESDA yung assessment center. Assessment center din po. Kami ang training center. Yung Bacolod campus namin, assessment center din. So, pero ang nagpa-process nung assessment is ang TESDA po. Oo. Ma'am, ano ba yan? Anong mga makukuhang training sa inyo? Sa urban organic farming lang, mayroon din ba kayo sa like animal husbandry, mga ganun, may mga ganyan ba? Iba-iba po. Actually, integrated po yung ino-offer namin, especially doon sa organic agriculture production in situ. So, hindi lang po crops yung tinuturo namin. Meron din po kaming poultry. Meron din kaming livestock, both hogs and goat production. So, apart from that, we also teach our students on how to produce their own organic fertilizer, liquid supplements, so paano magpatubo ng mga seedlings. So, actually, it's tinatakal po yung whole value chain kasi meron sa curriculum din po namin, tinuturuan din po namin yung mga kabataan na paano ba mag-add ng value doon sa produkto nila. So yung value addition din. Okay, galing. Yes. Palagay ko, ma'am, yung ating mga nakikinig pero yung kasi ang maraming nakikinig sa atin Metro and Mega Manila,
kung gusto nilang dito sa school ninyo sa Mandaluyong sila mag-aral para makakuha ng NC1, NC2, pwede naman yan. Yes po, pwede naman po. Oo. Ayun. So, Pero kung ang focus nila is yung gusto lang matutong magtanim, pwede din po nilang i-ano yung mga short course program po namin. Pero yun po yung mga short course program po namin, meron po yung bayad. So we sell it at 1,500 pesos. Pero yung 1,500 pesos po, sulit na po yun kasi maliban doon sa certificate na makukuha nila, doon sa one day na training na yon, meron pong meals yon, may t-shirt, may starter kit na maaari nilang gamitin para makapagsimula silang magtanim. At saka yung buong module, paano ba magtanim. Yep. Yes, yun naman ka Henry para dun sa mga may kakayahan, no, Misaya na magbayad at gustong matuto kung paano magtanim dito sa atin sa mga urban areas. Yon. Siguro Misaya ano yung mga na mention naman na kanina yung mga challenges pero aside dun sa paghikayat no sa mga kabataan, ano pa yung ibang mga hamon na kinakaharap ng Seed Philippines? Yun po yung siguro yung mga community na kapag tinuruan nyo po is yung sustainability nung kapag naturuan tapos na-apply for maybe for 3 months like ganon, then after that kapag umalis na po kami parang hindi na mapagpapatuloy. So yun po yung isa sa mga hamon din na kinakaharap din namin kasi as much as possible as a development worker gusto namin na kung ano yung naitulong namin or ano yung naibigay namin sa mga komunidad, lalo na dun sa mga pamilya na naturuan namin, ay magtuloy-tuloy yun. Kasi lalo na sa syudad na ang pagkain ay isa sa mga pinakamahirap na i-access, lalo na dun sa mga mahihirap. So, gusto namin na tuloy-tuloy yun. Pero, may mga challenges yung napapabayaan, lalo na kapag hindi na nabibisita. So, yun po. Alam niyo, Ma'am Yet, Henry, tanong ko lang. Yeah. Go ahead po. Oo. Yes, kasi ngayon, Miss Haya, parang may mga nakikita ko na yung mga nagko-community pantry. Yung gano'n, no? In relation dun sa yung experience natin ngayon, lalo na para sa mga drivers, sa mga commuters, yung gano'n. Meron din bang gano'n? Or may plano bang gano'n na gawain ang Seed Philippines? Kung doon po sa is community pantry, ang sa amin naman po ay community pantry. So Pantry. Pantry po. So ang ano po namin doon is nagbibigay po kami ng growing kit sa mga families. So yung growing kit po is composed of different varieties of seeds, assorted seeds na madali nilang patubuin like kangkong, pechay na can cover up to 6 cycle. Then for that 6 cycle, kailangan mapanatili or masustain yun ng mga bawat pamilya. Then, we also provide mga fertilizer din po. But apart from that, yun po yung sa community pantry. But as I mentioned, kung kanina nabanggit ko, meron kaming 904 graduates na mga kabataan. We also have, we've established actually 153 community food farms nationwide po. So, sa 43 provinces na kung saan tumutulong po kami, kinakapacitate namin yung community, in-organize namin to establish a community food farm. At itong community food farm is para siyang source of food ng community for food augmentation. At kapag may surplus naman po, ito yung binibenta nila for income augmentation naman. So currently po, we've established 153 and community food farms and benefited around almost 2,000 families nationwide po. Alam mo, Ma'am, Yes. Actually, ang pagtatanim talaga, Ma'am Haya, kahit anong bagay, hindi po pwedeng hindi po pwedeng nagtanim ka lang kasi wala kang magawa sa buhay. Hindi pwede yun, Kailangan talaga Ma'am, yung dedication mo tsaka yung commitment mo. Yes. Tsaka yung Para ka pong
para ka pong nag-aalaga ng anak. Patience and determination kasi wala namang sinuksok mo lang tumubo agad kinabukasan tas may bunga na eh. Wala namang ganon. Wala ring tinubo. Wala. yung kangko nga pag itinusok mo, it will take days and weeks para magkaroon ng alam mo yun, yung suloy para may mapipitas ka, hindi ba? Yes. Pero kasi may siguro may problema rin mo minsan na sa sobrang bait natin mga Pilipino nabuhay tayo dun sa kultura ng hingi. Alam mo yun, yung malunggay na nga lang. Alam mo, malunggay na nga lang, isuksok mo lang. Hihingin pa. Pag humingi na, babaliin pa yung sanga. Mga ganun. Maninira pa. Oo. Siguro yung ating mga nakikinig sa atin. Kasi kaya ako binanggit yun, idadivert ko dun sa aking tanong na may tinatanggap nyo ba yung dahilan, lalo kung nasa urban community ka na, wala ho naman kaming lugar, wala naman kaming lupa, wala naman kaming tataniman, tsaka saan naman namin dadalhin yan eh. Nakakabili naman kami ng isang taling kangkong dyan sa talipapa. Di ba? Yeah, totoo po yun. Marami kaming na-encounter na communities, mga families, especially nung nag-start po kaming tumulong sa mga communities na nasa urban setting. So, lalo na yung nasa Tondo at saka sa Quezon City. Pero hindi ko po masabing, baka nasabi po kasi nila yon na wala silang opportunity na magtanim kasi wala silang lupa, wala silang space. Siguro dahil nasabi nila yon kasi kulang sila sa kaalaman na maaari pala silang magpatubo ng mga halaman kahit maliit lang yung space nila, kahit ano. So, ang sa amin po, ang ginawa namin is provide education talaga. Kasi kapag nakapacitate mo sila at nalaman nila yung mga iba't ibang teknolohiya, paano magpatubo ng halaman despite the space, despite the soil. So, kapag naibigay mo sa kanila yun yung tips na yon, maaari nilang simulan yun sa mga bahay. Kahit yung container lang, yung mga instead na throwing yung mga recycled bottles, yun po patubuan nila. So, may iba-iba po. As long as we provide them the technology, we provide them the information, kaya po nilang magtanim. At masasabi ko po yun kasi marami na po kaming nabagong mindset. Hindi lang po doon sa access to space but also yung sinasabi nila na hindi naman wala akong green thumb. So kapag nagtanim ako, hindi ako makakapagpatubo. So sinasabi namin sa kanila na it's a myth. Kasi kapag yung pagtatanim kasi it's a commitment na para kang nag-aalaga ng bata, para kang nanganak, kailangan mong alagaan, arugain hanggang sa i-harvest mo na siya. So, yun po yung it's about changing the mindset of our kababayan na kaya may paraan para magpatubo ng halaman. Especially now na lalo na ngayon meron tayong hamon. I attended the Senate hearing nung sa AGVI na baka may hamon na baka magkaroon tayo ng food shock dahil sa pangyayari ngayon sa Middle East. At mahalaga yon para sa mga komunidad na nakatira sa urban area. Kasi in terms of access of food, mahirap kasi problema natin yung transportation. At naranasan natin yun ng pandemya na nahirapan tayo mag-access ng mga pagkain dahil kulang in terms of logistic, nagkaroon tayo ng problema. So, ngayong panahon ngayon, mahalaga na magtulungan. Kung ang problema ay edukasyon, nandiyan naman po yung ATI po natin. Nagpo-provide po sila ng online learning. So, makinig po tayo. I think weekly po nilang binibigay yan. So, maaari din po kayo makipag-ugnayan sa amin if you want to have a face-to-face training. So, marami pong paraan, basta lang may dedikasyon ka. Pagka gusto, nasa puso mo talaga. Pag gusto, maraming paraan. Pag naayaw at tamad talaga, ma'am, maraming idadahilan yan. Yes. Ma'am Haya, salamat po ng marami sa inyo. Ma'am Norhaya Vasquez Dimakaling, salamat po ng marami sa inyo. Kayo ang Director for Programs ng School for Experiential and Entrepreneurial Development o SEED Philippines. Ma'am, thank you so much for joining us this afternoon.
Yes. Thank you po. Maraming salamat, Miss Haya. Thank you. Yon, Ka Henry, walang dahilan, no? Pwede, basta Gusto. gugustuhin. Yes. Gustong maggulay ng masarap, ay naman magtanim, ba? Mahirap yon. Yes. Alright, ma'am. Yes, Ka Henry, gaya na nabanggit ni Miss Haya, may mga libre po tayong mga online courses sa aming e-learning portal. Bisitahin ang www.elearn.e-extension.gov.ph. Meron din po mga YouTube channel, para sa mga learning videos naman on agriculture. At abangan, i-follow kami sa aming Facebook page, sa aming social media sites, no, at ATI Interactive. At para sa iba pang katanungan at topic suggestions, tumawag o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474. Yun lang, Ka Henry. Maraming salamat. Happy Saturday, everyone. At mag-ingat po at sobrang mainit ang panahon. Thank you, Ma'am Nian. Happy Saturday. Sumayin nyo na ang Agri-Ascenso. Sa ngalan po ni Ma'am Nian Arceo, Assistant Director ng ATI. Ako po si Ka Henry Uri. Hanggang sa susunod na Sabado, sama-sama tayong matuto. Kinig ulit, nood ulit, tuloy-tuloy lang ang follow. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Mga bagong karunungan sa agrikultura. Agri-Ascenso. This time check is